Ang Jujutsu Kaisen Chapter 235 ay inaasahang ipapakita ang Hollow Purple na naipangako sa nakaraang issue, at ayon sa spoiler na nailabas ito ay nangyari. Gayunpaman, may ilan ang nagsasabi na ito ang magiging katapusan ng laban nina Gojo at Sukuna. Sa nakaraang chapter gusto ni Yuta na makialam sa laban ni Gojo at Sukuna, pero ang ibang sorcerer ay pinigilan siya. Gusto ni Sukuna na iwasan ang Hollow Purple at inutusan si Mahogara na putulin ang kamay ni Gojo. Sa kabila ng pagkawala ng isa sa kanyang kamay, ginamit ni Gojo ang maximum output blow para tapusin si Agito at sinimulang gamutin ang kanyang kamay. Pagkatapos idineklara ng narrator na pagkatapos ng 41 segundo, muling gagamitin ni Gojo ang kanyang Hollow Purple. Ang chapter ay nagsimula kay Gojo na lubusang ginamot ang kanyang kamay habang si Agito ay na-knockout sa malapit. Ipinaliwanag ng narration na ang dalawang nakaraang Black Flashes ay gumawa para pataasin ang output ni Gojo. Pagkatapos tinamaan ni Gojo si Mahogara ng ikatlong Black Flash na nagpangamba kay Sukuna, sinubukan niyang tamaan si Gojo pero simple lamang siyang inihagis patungo kay Mahogara at tinamaan silang pareho gamit ang kanyang ika-4 na Black Flash. Ang Shikigami ay nagawang maprotektahan si Sukuna mula sa atake pero siya ay naihagis palayo. Pagkatapos muling nag-chant si Gojo, at matagumpay na hinulaan ni Sukuna na ang susunod na atake ay ang Reversal Red. Plano ni Sukuna na gamitin si Mahogara para pigilan ang atake at magawa nitong ma-adopt ang Reversal Red. Gayunpaman ipinadala ni Gojo ang kanyang atake sa itaas hindi sa kanyang kalaban. Pagkatapos na maramdaman na mayroong isang bagay ang masamang mangyayari, sinigawan ni Sukuna si Mahogara na kumilos ng mabilis. Mabilis na hinabol ni Mahogara ang Reversal Red pero agad niyang napagtanto na ang Lapse Blue Maximum na tumapos kay Agito ay nandoon pa rin, at malapit nang makipagsalpukan sa bagong Reversal Red. Mabilis na iniutos ni Sukuna sa Shikigami na siguraduhin ang Red at Blue ay hindi magsasalpukan. Pero bago pa man maaaring masira ni Mahogara ang Lapse Blue, si Gojo ay lumitaw sa kanyang harapan at sinipa ang Shikigami palayo mula sa dalawang atake. Sinubukan ni Sukuna na pasabugan ang Reversal Red sa pamamagitan ng pag-overwhelm nito ng blood-piercing style attack. Gayunpaman inatake din ni Gojo si Sukuna na sinabing dahil ang blood-piercing attack ay natapos ng naisagawa, huli na si Gojo para pigilan ito. Gayunpaman, pinatibay lamang ni Gojo ang lakas ng Lapse Blow gamit ang isang bagong chant na binabaliwala ang epekto ng atake ni Sukuna. Sa pag-alam sa kung ano ang darating, humingi ng paumanhin si Yuta kay Kusakabe sa tangka niyang makialam sa isang laban na malinaw na dinodomina ni Gojo. Pagkatapos ang Reversal Red at Lapse Blue ay nagsalpukan habang tinapos ni Gojo ang kanyang chant ng Hollow Purple. Ang atake ay pinasabog ang lahat ng nasa lugar kasama na dito ang will ni Mahogara at si Gojo mismo. Ito ay sinira ang ilang bahagi ng lungsod at iniwan si Sukuna ng puno ng sugat na putol ang isa sa kanyang kamay. Gayunpaman si Gojo ay nasa mabuting kalagayan dahil ang kanyang sariling curse technique ay hindi siya masusugatan. Nagawa din niyang mabawi ang kanyang reversed curse technique output dahil sa 4 na magkakasunod na Black Flashes. Si Sukuna sa kabilang banda, ngayon na si Mahogara ay wala na at walang anumang reversed curse technique output ay hindi na niya magawang pagalingin ang kanyang sarili o gumamit ng domain amplification para iligtas ang kanyang sarili mula sa atake ni Gojo. Sinabi ng editor sa katapusan ng chapter na si Satoru Gojo ang panalo sa labanan ng pinakamalakas, kaya marahil dito magtatapos ang Shinjuku Showdown arc at ang manga ngayon ay magpapatuloy para iligtas si Megumi mula kay Sukuna habang nilalabanan si Kenjaku. Ayon sa spoiler ang manga ay magkakaroon ng break sa susunod na linggo, kaya dito natin tatapusin ang video na ito at maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli.